So, tapos ang gaganda, no? Ang gaganda ng katawan talaga. Kasi yung tinitira nila yung mga maliliit sa kanila. Katulad nito, yung mga makikita nating patay. Yan. So yan yung mga tinitira nila, tapos hindi nila maipasok sa bunganga nila, tapos iluluwa nila yon. Hello guys, and welcome back again dito sa aking channel. And this video is magsasizing kami ng mga koi fry. Kasi yung mga shooter is tinitira na nila yung mga maliliit na mga koi. So baka meron baka tawag dito, nag-i-expect tayo na malaki yung ma-harvest natin. So konti na lang kasi tinitira ng mga shooter. So yung mga shooter, yun yung tatanggalin natin ngayon. So hataw tayo guys, and yun, prepare lang tayo ng tubig. Yan, and ito yung ano natin guys, gagamitin lambat kasi mas malaki to para isahang ano na kuha. Kasi pag gumamit tayo ng net, yung maliit, mabilis ma-stress yung isda natin kasi ilang ulit nating kunin yan pag ganun. Pero pag lambat is isahan na yan. So let's do this. So, ito yung nakuha nating koi fry guys. So, sobrang dami nila. Ayan. Dami yan. You know, halos lahat koi fry. Ayan. So, tapos ang gaganda. Oh? Ang gaganda ng katawan talaga. Kasi yung tinitira nila yung mga maliliit sa kanila. Katulad dito, yung mga makikita nating patay. Ayan. So, yan yung mga tinitira nila. Tapos, hindi nila maipasok sa bunganga nila. Tapos, iluluwa nila. Yun. Kaya mayroong mga patay. Yan yung ano, yan yung attitude ng ating mga koi fry. Pag sa ganito na sila kalalaki, yan, ano na sila, kumakain na ng mga kauri nila. Kaya need natin sila i-sizing. Yan. So tanggalin natin dito mga shooter, lilipat dun sa kabila. Yan. So marami-rami rin to. Tapos dyan mamaya tanggalin din yan. Sobrang dami ditong shooter, nakita ko. Marami yan dito guys. So hanggang dun pa oh. So ito lang muna. Yan. Yun guys, tanggalin muna natin sila dito. Dun tayo sa kabila kasi init. So yun guys, natapos na natin sila ma-sizing. And ito na lahat yung mga pare-parehong size. So yung mga shooter is linagay ko dun sa ano, dun sa kabila. Yan, siguro mga 100 lang naman yung mga shooter. Din karamihan na size is ganito. Pero yung mga 100 na shooter na yan, pag hindi natin yan tinanggal, imagine you know, sa everyday kakain sila ng 100 pieces na koi. So yung koi natin, lagay natin na sa 5,000 lang. So everyday kakain na nila ng 100 pieces hanggang mag-isang buwan. So kunti na lang talaga matitira sa atin yan. Kaya nga guys, kung mayroon tayong koi fry, kung mayroon tayong mga ganito alaga sa ating bahay, so need natin i-sizing or kukunin natin yung mga shooter na tinatawag, yung mga naunang lumaki. And then dun pala kay sa isa nating kahabi, nakalimutan ko yung pangalan. So yung nangyari sa kanya, yung nangyari kay Idol is bumili siya ng koi fry. So kagabi ko lang nabasa yung message niya sa YT. Bumili siya ng koi fry, then linagay niya sa mud pan. So normal lang ba yung yung mga naunang lumaki, then merong mga maliliit or kal na ba daw. So yung mga ganyang issue Idol naman, normal lang yan sa pag-aalaga natin ng koi fry.
na mayroon talagang mga shooter na una. Kaya yan, minsan kaya nga tinatanggal natin yung shooter kasi imagine siya siguro in 1 month or 3 months lagay natin siya nasa 5 inch na, yung mga normal na size is nasa lagay natin nasa 2 to 3 pa lang. So yung 5 inch na yan, so hindi niyan gaano karami, siguro pag 5K yung prime mo nasa lagay natin 100, yun marami na yan yung mga 5 inch. Yan yung tinatawag nating shooter. Kaya kung gusto mo maglagay ulit sa mud pond, mas maganda mayroon ka munang area na tawag dito palakahan sa mga fry. Ito, o lagay natin nasa mud pond siya pero naka-separate siya dun sa grow out pond mo talaga. So antayin mo muna na lumabas yung mga shooter. Like for example, nabili mo yung koi fry 2 weeks old. So alagaan mo muna sila kahit 2 weeks old din. Or lagay natin 2 weeks old, no, binili mo. So mag-add ka ulit ng 2 weeks old na ilagay mo muna sila sa mud pond mo pero hindi gaano kalawak, or i-mosquito mo muna para ma-identify mo yung shooter doon, tsaka mo tanggalin yung mga shooter. Yun, tsaka yung mga ganitong size, yung mga hindi magkalayo yung mga size nila or yung pinakamaraming size, yun yung i-keep mo din, yun yung laglag mo dun sa mud pond mo. Sureball yan na lalaki sila ng pantay-pantay and walang may maiiwan dyan. So may maiiwan din dyan pero hindi ganun ka liit. Yan. So yan yung isang techniques dyan pag naglagay ka sa mud pond mo. Yun. Dapat meron ka munang separate tank na mud pond din or trapal pond, pero medyo lawakan mo na kasi hinahanap mo yung shooter eh. Yun. Saka ka maglagay dun directly sa mud pond mo pag nakuha mo na lahat yung mga shooter. Kasi pag hinayaan natin yan, hindi mag-grow yung iba nating mga koi. Kasi kinakain ng ng halimaw yung mga kumbaga pagkain nila, imbis na pupunta pa sa ibang isda, napupunta na lang sa mga swapang ng mga kapatid nila. And minsan kinakain pa sila ng mga kapatid nila. Yan yung mga shooter. Kaya minsan dito sa akin, everyday, mayroon akong nakukuhang mga patay. So hindi yan sila namamatay sa sakit, namamatay sila dahil kinakain sila ng mga kapatid nila. Then pag hindi sila kaya lunukin, iluluwa sila, patay na. Yun, isa yun. So pag nagbumili ka ng koi fry na 5K, siguro mabubuhayan ka lang niya ng 2,500 kalahati kung hindi mo matatanggal yung mga shooter na tinatawag. Kaya nga pag bumili ka ng koi fry, alagaan mo muna 2 weeks. Tapos para makita mo kung sino yung unang lumaki, tanggalin mo, saka ka maglaglag ulit sa mud pond. Yun, para lumaki sila na sabay-sabay. Katulad nito, pare-pareho yung mga sizes nila. Ayan o. Yan, halos pare-pareho yung sizes nila. Yan, kahit ilaglag na natin sa mud pond, siguro may mauuna dito pero hindi ganun hindi ganun kalaki or hindi ganun karami. Yan. Yan, pare-pareho na yan yung mga sizes nila. Yan, pare-pareho. Yun, ganun yung gagawin mo ulit, idol. Pag bumili ka ng koi fry, alagaan mo muna sila para ma-identify mo yung shooter. Tanggalin mo. Then, yung mga same size, yun yung ilaglag mo. Tsaka yung mga maliliit na yan, so wag ka na umasa na kumbaga mag-grow pa sila o mabubuhay. Kakainin lang yan sila ng mga kapatid nila. Yan. So, yun guys, meron pa tayo ditong tatrabahuin sa likod pero siguro mamayang hapon na, sobrang init na. Yan o. Kahit may screen, tagos pa rin yung init. Ito, tapos ko na to mag-sizing. Mayroon pa akong 1, 2, 3, 4, 5. 5 pond pa. Ito, marami pa dito. Yan. So kung mapapansin natin yun may mga maliliit na yan. Yan, wala nang tsansa. Wala nang tsansa yan. Kakainin lang nila yan. So hanggang dun pa yun. So yun lang muna guys. Pag meron tayong koi fry na inalagaan, need natin mag-sizing, tanggalin natin yung shooter para makagrow pa yung hindi shooter na maiwan. So thanks for watching guys, and don't forget again to subscribe on my channel.